Nang tumirik ang sasakyan ni January Ravida sa gitna ng daan niya patungo sa bahay ng kanyang grandpa, tinulungan siya ng isang gwapo at machong mekaniko na si Cholo Gomez. Ngunit pagdating niya sa bahay ng lolo, napag-alaman niyang si Cholo pala ay kanang kamay ng lolo niya. Playful si Cholo at palaging nakangisi. Palagi siyang inaasar. One time na bored si January sa bahay ng lolo niya, kaya pinuntahan niya ang repair shop ni Cholo at doon niya kinulit-kulit ang binata. Tumulong-tulong pa siya dito kahit na wala naman talaga siyang alam sa pagmemekaniko. Sa sunod na araw, nagpunta sila sa pabrika ng lolo. Doon aksidenteng nag-kiss ang dalawa. Iniwasan tuloy ni January si Cholo sa hiya. Nagkunwari naman si Cholo na may nawawalang kwintas mula sa ina at dinala ang maarteng si January sa dump site. Doon nag-confess si Cholo at nagtanong kung pwede bang manligaw. Nang maging sila, tumutol ang grandpa ni January at sinabing anak mayaman talaga si Cholo at may nakatakda na ditong ikasal na ibang babae. Paano na kaya si January? Matutuloy kaya ang kasal ni Cholo sa ibang babae o kay January pa rin siya uuwi sa huli? January's point of view. Mag-iingat ka roon, January, ha? Wika ni Mama matapos akong yakapin. Opo, Ma. Huwag kang mag-alala. Hindi naman po ako mawawala roon. Siguradong babantayan ako ng mga tauhan ni Grandpa. Wala akong takas sa mga yon, no? Sabi ko. Sinasabi ko lang. Pasaway ka pa naman. Baka dahilan mo lang magbabakasyon ka roon pero ang totoo'y kung saan-saan ka lang magsusuot. Si Mama talaga, oh. Ano ako, bata? Humalakhak si Mama. O siya, kumilos ka na at baka abutin ka pa ng dilim. Huwag mong kakalimutang tumawag kung nakarating ka na. Sigurado kang ayaw mo talagang sumama, Ma? Hindi na at walang kasama ang papa mo rito. E di isama natin si Dad. Makakapag-relax ka roon. Tsak na, maraming katulong. Hindi ka na mapapagod magluto kahit na isang buwan lang. Ngumiti si Mama at umiling. Alam mo namang magkagalit ang papa at grandpa mo, hindi ba? Ay nako, matigas kasi ang ulo ni Dad. Sige na, mag-ingat ka roon. Tumawag ka, ha? Bye, Ma. Sabay halik ko sa pisngi niya. Pagsakay ko ng luma kong SUV, ay kinawayan ko lang siya ng isang beses bago pinaharurot na iyon paalis. Hindi ko alam kung ilang oras akong magmaneho patungo sa maliit na probinsyang kinaroroonan ng grandpa ko. 2 years ago pa nang huli kong punta doon, pero tanda ko pa naman ang daan. Bumaba na ang haring araw. Nagdadrive pa rin ako at hindi pa nakakarating. Medyo malayo pa ako. Pero buwisit lang, saktong tumirik ang sasakyan ko noong tuluyan ng lumubog ang araw. Ba't ngayon ka pa tumirik? Hinampas ko ng isang beses ang manibela bago ako lumabas. Tiningnan ko kung ano ang sira pero wala nga pala akong alam sa mga ganon. Mabuti na lang nakakita ako ng malapit na talyer. Lakad-takbo akong nagpunta doon. Excuse me? Sambit ko sa nakitang lalaking nakaupo sa may bukana ng nagkukumpuni ng motor. Yes. Baling nito sa akin. Parang tumigil naman sa pag-inog ang mundo ko. Sa tanang buhay ko kasi, ngayon pa lang ako nakakita ng lalaking sa talyer nagtatrabaho pero ganito kagwapo. He is a hunk. Nakasando siyang gray at pants. Sa kanyang balikat naroon nakasampay ang isang puting face towel. Bumaba ang aking paningin sa kanyang malalaking braso na kumikintab dahil sa kaunting pawis. Mas lalo lang siyang naging hot sa paningin ko dahil doon. Miss? Tawag nito dahilan upang magbalik ako sa realidad. Napakurap-kurap ako at sinara ang nakaawang na bibig. Uminit ang pisngi ko sa hiya. Ano ka ba naman, January? Sa isip-isip ko. I think my car broke. Ayaw mag-start? Nasaan? Tanong niya at agad na tumayo.
Doon sa daan, malapit lang dito. Tinuturo ko ang direksyon pero yung mata ko nakaglue na yata sa kanya. Pinanood kong dinilaan niya ang pang-ibabang labi habang nagpapagpag ng kamay. Nagpunas din siya muna ng pawis gamit ang bimpong nakasampay kanina sa kanyang balikat. Pagkatapos ay naglakad na siya patungo sa sasakyan ko. Kaagad naman akong sumunod. Eto ba, miss? Oo, magkano? Tumawa siya. Saglit lang, miss. Titingnan ko pa. Ay, sorry. Uminit ang pisngi ko sa pagkapahiya. He chuckled. Pagkatapos ay chinek niya na kung ano ang sira. Nagkaroon tuloy ako ng pagkakataong matitigan siya ng matagal. Napakagwapo niya talaga. Ang tangos ng ilong at ang ganda ng malalim niyang mga mata. Mahaba pa ang eyelashes. Makapal din ang kilay. Ang dami ko nang nakitang gwapong lalaki sa lugar kung saan ako lumaki. Pero never pa yata akong na-starstruck ng ganito sa isang lalaki. Tipong hindi ko na maalis ang titig ko sa kanya. Maghunos dili ka, January. Sabi ko sa aking sarili. Kaya mo bang ayusin? Tanong ko nang umayos na siya ng tayo. Oo, madali lang naman. Kunin ko lang yung mga gamit. Wait. Tumango ako. Pagbalik niya, bit-bit na nga niya ang mga gagamitin niya at sinimulan niya na ang pag-aayos. Silip naman ako ng silip sa ginagawa niya. Minsan, nagkakatinginan pa kami. Kabado akong nag-iiwas ng tingin. Tumawa siya nang for the fourth time ay nagtama ang paningin namin. Nag-init tuloy ang pisngi ko. Galing kang Maynila? Nakangiting tanong niya. Oo. Tipid kong sagot. Let me guess. Bakasyon ka dito? Paano mo nalaman? Gulat kong tanong. Tumawa siya. Ganoon naman lagi. Nga pala, ako si Cholo. Single ako. Mapaglaro niyang sabi sabay lahad ng kamay sa akin saglit. Namumulang tinanggap ko iyon. January. Pagpapakilala ko pabalik. Nagtaas siya ng kilay. January? Yung buwan? Oo, I know it's weird. Hindi cute nga eh. Cute? Ikaw pa lang ang kilala kong January ang pangalan. Pero parang hindi bagay sa'yo. Parang ang bait pakinggan nun. Sabi niya habang nag-aayos. What do you mean? Hindi ba ako mukhang mabait? Ngumisi siya at sumulyap sa akin. Yung totoo? Hindi. Mukha kang tipikal na city girl na maarte at malikot. Namilog ang mga mata ko. Uy, Dia. Ako kayang pinaka-behave sa amin ng mga kaibigan ko. Talaga lang Natatawang sabi niya. Ngumuso lang ako. Ayan, tapos na. Sabi niya, sabay pagpag ng kamay. Napaahon ako at sinilip ang ginawa niya kahit hindi ko naman talaga alam kung alin doon. Pagkatapos ay naglabas na ako ng wallet para bayaran siya. Sobra. Punan niya. Ngumiti ako. Okay na yan, pasasalamat din dahil mabait ka. Natawa siya pagkuwan ay umiiling-iling. Akala ko hahayaan niya lang. Pero bigla niyang kinuha ang kamay ko't binalik ang bayad. Hindi na. Hindi naman binabayaran ng kabaitan eh. Pero... Okay na yung sasakyan mo. Pero kapag nagka-problema, daan ka na lang dito. Okay. Thank you. Welcome. Ngiti niya. See you when I see you, Enera. Enera? He chuckled. Yun ang tatawag ko sa'yo. I'm sure marami nang tumatawag sa'yo ng January. Gusto ko, espesyal ang tawag ko sa'yo. Napakurap-kurap ako at bumilis ang tibok ng aking puso. Espesyal daw? Sige, ingat ka sa pagpunta sa pupuntahan mo Malayo pa ba yon? Malapit na, dyan na lang sa dulo. Okay, ingat ka. Thanks, bye. Sabi ko, pero nagtitigan muna kami saglit bago ako pumasok sa kotse. Pag-start ko ay umatras na siya at kumaway ng nakangisi. Ngumiti ako pabalik at kumaway rin tsaka pinaharurot ang sasakyan paalis. January Ravida! Tawag sa akin ni Grandpa habang umaambang sasalubungin ako ng yakap. Grandpa! I missed you!
Sabi ko nang magkayakap kami. Oh, Apo, Grandpa missed you too. Kamusta? Balita ko, hindi ka nag-eroplano at nag-drive lang. Luma pa ang sasakyang ginamit mo. Bakit iyon ang gamit mo, Iha? Wala ka bang sasakyang bago? Nakangiwing tanong ni Grandpa. Wala, Grandpa. Goodness, why? Huwag mo sabihing namana mo ang ugali ng ama mong hindi tinatantanan ng mga gamit hanggat hindi tuluyang nasisira. Tumawa ako. Alam niyo po pala ang tungkol dun? Ay, sa lahat pa ng pwede mong mamana sa iyong ama, iyon pa talaga. Okay pa naman po si Mezzy. Sino si Mizzy? Yung sasakyan ko po. Ngumisi ako. May gwapong mekaniko ang nag-ayos kay Mezzy, Grandpa. Nag-ayos? Ibig sabihin ay nasiraan ka sa daan? Kinagat ko ang pang-ibabang labi. Oops, nadulas. Ayos naman na po ako, Grandpa. Katwiran ko. Hinilot ni Grandpa ang sentido niya. O siya, I know you're tired. Magpahinga ka na at matulog. Bukas ng agahan na lamang tayo ulit magkukwentuhan, ha? Okay, Grandpa. Good night. Good night, Iha. Gon, ihatid mo si January sa kwarto niya. Tumango si Gon, isang matandang tauhan ni Grandpa. Pagkatapos ay iginiya na ako paakyat sa ikalawang palapag. Subalit bago makarating sa aking kwarto, isang pamilyar na lalaki na ang nakasalubong namin. Napatigil ako sa paglakad at napaawang ng labi. Nang makita niya ako, napatigil din siya at namilog ang mga mata. Enera? Gulat na sambit ni Cholo. Oo, si Cholo, ang hunk na mekaniko kanina. Cholo, anong ginagawa mo rito? Ako ang dapat magtanong niyan. Sandali, huwag mong sabihing ikaw ang apo ni Don Carlos na darating ngayon. Ako nga. Napakurap-kurap siya. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Takang tanong ko. Ngumiti siya. Dito ako nakatira. Ako ang, let's say, kanang kamay ng lolo mo. Kanang kamay? Gulat kong bulalas. Hindi ako makapaniwala. Ganito kagwapo at kakisig ang kanang kamay ng lolo ko? At ang bata pa! Paano nangyari yun? Tumikhim si Gon sa aming tabi. Pasensya na, Cholo, pero kailangan nang magpahinga ni Madam. Bukas na lang siguro kayo magkwentuhan. Oo nga pala. Sige, Enera, magpahinga ka na. Okay, good night. Good night. Tapos ngumiti na naman siya ng nakakasilaw. Nahirapan tuloy ako matulog ng gabing iyon, dahilan upang tanghali na akong magising kinaumagahan. Pagbaba ko, naroon na sa hapag si Grandpa. Sa kanyang tabi ay nakatayo si Cholo. Nagsasalin ng kanyang juice sa baso. Eto ang unang nakakita sa akin. Ngumiti siya agad. Magandang umaga, Enera. Magiliw na bati niya. Napalingon sa akin si Grandpa. O apo, nariyan ka na pala. Good morning. Good morning, Grandpa. Good morning, Cholo. Kilala mo si Cholo? Gulat na tanong ni Grandpa. Yes, Grandpa. Siya po yung kinuwento ko sa inyong mekaniko. Kinuwento mo ko? Nakangising tanong ni Cholo habang nakataas ang kilay. Yung tungkol lang sa pag-aayos mo ng sasakyan. Nag-iinit ang pisnging wika ko. Tumawa si Grandpa. Mukhang nakatadhana na kayong magtagpo. O siya, kumain muna tayo. Cholo, saluhan mo na kami. Yes, Don. Habang kumakain ay panay ang kwentuhan namin ni Grandpa. Masaya ako dahil kahit ilang taon kaming hindi nagkita ay hindi nawala yung ganitong bonding namin na magkwentuhan at tawanan. Si Cholo naman, tahimik lang na nakikinig. Naiilang nga lang ako tuwing nagtatama ang paningin namin dahil ngingisi-ngisi siya at magtataas ng kilay. Hindi ko maiwasang makaramdam ng kiliti sa tiyan. Ang gwapo-gwapo niya kasi talaga. Pero syempre, hindi ko ipapahalata. Halos buong umaga nagkwentuhan lang kami ni Grandpa. Pagdating ng hapon, inutusan niya si Cholo na libutin ako sa bayan. 2 taon lang akong hindi nakapunta dito pero ang dami nang nagbago.
Sambit ko habang naglalakad kami. Ilang taon ka na ba ngayon? 24. Ang bata mo pa. Napatigil ako at napalingon sa kanya. Bakit? Ikaw, ilang taon ka na? Ngumisi siya. 29. You're not that old though. Really? He smirked. Nagka-boyfriend nga ako ng mas matanda sa'yo. 34 siya. Amin ko. Nawala ang ngisi niya. Niyayabang mo ba yan sa akin o ano? Tumawa ako. Hindi ah. Boyfriend mo pa rin hanggang ngayon? Hindi na. 1 buwan lang kami noon. Nag-break kami kasi masyado siyang busy sa trabaho. That was half a year ago na, I guess. Ibig sabihin, single ka ngayon? Muli siyang ngumisi. Oo. Sabay iwas ko ng tingin. Nag-iinit ang pisngi. May manliligaw? Marami. Marami. Ulit niya. Saglit na dumilim ang tingin pero agad ding nawala. Sabagay, maganda ka. Imposibleng wala. Sabay patiunan niya sa paglalakad. Agad akong sumunod, nakangiti. Ikaw, may nililigawan ka ngayon? Wala. Iling niya. Pero may nagugustuhan ka? Hindi ko pa alam. Paano hindi mo alam? Takang tanong ko. Tumigil siya at hinarap ako. Nakangisi. Kakikilala ko pa lang sa kanya, kaya hindi ko pa alam. Kinikilala ko pa. Kapag sigurado na akong gusto ko siya, liligawan ko agad. Wow! What a bold man! Manghang sabi ko. Nagkibit balikat siya. Ayokong sayangin ang pagkakataon. Marami raw akong karibal. Hindi na ako nakaimik. Sino naman kaya ang maswerteng babaeng iyon? Oh, dati supermarket ang nakatayo dyan ah. Turo ko sa isang building. Nasa likod na ang wet market. Aniya. Gusto mo, puntahan natin? Kaso maputik. Ayos lang, gusto ko makita. Excited kong wika. He chuckled, tapos nilahad niya ang kamay sa akin. Taka ko naman siyang tiningnan. Akin ang kamay mo. Aalalayan kita sa paglalakad. Oh, okay. Dahan-dahan kong nilapag ang kamay ko sa palad niya. It was awkward. Medyo nakuryente pa ako pagkahawak ko sa kanya. Akmang babawiin ko na sana nang higpitan niya ang hawak sa akin. Nang tingnan siya, ngumiti siya ng malapad tsaka nagsimulang maglakad. Dahan-dahan. Aniya, alalay na alalay talaga sa akin. Pinagtitinginan na tuloy kami. Gusto ko siyang sawayin dahil para na akong prinsesa pero nahiya ako. Sino yan, Cholo? Tanong ng isang lalaki sa palengke. Apo ni Don Carlos. Nakangising sagot niya. Oh, kay gandang bata. Thank you po. Nakangiting sabi ko, medyo nahihiya. Nako, Cholo, bagay kayo. Tawa ng isa. Talaga, Mang Emil. Walang bawian yan, ha? Mapaglarong gatong ni Cholo. Uminit tuloy lalo ang pisngi ko. Buong hapon kaming naglalakad sa downtown. Ang dami naming napagkwentuhan at umuwi lang kami noong nagtakip silim na. Thank you, Cholo, for going with me today. Walang anuman. Sana nag-enjoy ka. I did. Oh, nakabalik na pala kayo. Tamang-tama. Hapunan na. Halina sa dining. Wika ni Grandpa. Nagkatinginan kami ni Cholo at parehong nagngitian bago sumunod kay Grandpa. Gon, nasan ang Grandpa? Tanong ko isang araw habang pababa ng hagdan. Nasa planta po, Ma'am January. Kasama po si Cholo? Si Cholo po ay nasa talyer niya po, Ma'am. Ganon ba? Nakahanda na po sa hapag ang almusal ninyo. Sige po, salamat. Nagtungo ako sa hapag at kumain. Pagkatapos kong kumain, umakyat muna ako para kausapin saglit ang mga kaibigan ko. Pero hindi ko namalayan ang pagdaan ng oras. Noong natapos tuloy, sobrang bored na ako. Wala pa si Cholo? Tanong ko kay Manang Dolores, ang mayordoma. Wala pa po, Ma'am January. Gusto niyo po bang tawagan ko at papuntahin? Umiling-iling ako, namumutla. Hindi na, ako na lang ang pupunta sa kanya. Po, pupuntahan niyo siya. Oo, sa talyer niya. Malapit lang yon dito, di ba? Nakapunta na ako roon. Gusto niyo po bang ipasama ko si Paulita sa inyo? Hindi na, kaya ko nang mag-isa. Sige po, magbibihis na ako.
Nagmamadali kong sabi at muling bumalik sa kwarto. Bitbit ko ang isang medyo lumang sasakyan ni Grandpa patungong talyer. Kitang-kita ko kung paano magsitigilan ang ilang mga kalalakihang tauhan doon pagparada ko sa isang tabi. "Papaayos po, ma'am?" Tanong ng isa habang tinitingnan ang sasakyan ko. Napansin kong malalaki at mamamuscle din ang mga katawan nila. Pero bakit parang iba talaga ang kay Cholo? Hindi, nasan si Cholo? Tanong ko. "Cholo po, ano pong kailangan natin?" Natigilan ako. Ano nga ba ang kailangan ko? Wala, bored lang ako sa bahay kaya pumunta ako rito. Gusto ko siyang makausap. "Anera?" Napalingon ako at nakita si Cholo na may hawak na pliers. Medyo madungis, halatang kagagaling lang sa pag-aayos. "Cholo!" Nakangiti at biglang masiglang tawag ko. Umatras siya. "Anong ginagawa mo rito?" Nawala ang ngiti ko dahil sa pag-atras niya. Bawal ba ako rito?" Hindi Enera. Pawisan kasi ako, marungis at mabaho." Pero ang hot niya pa rin tingnan kahit ganoon. Kahit yata may putik sa katawan, lilitaw at lilitaw pa rin ang kagwapuhang taglay niya. I can't believe there's a man like him. "Ayos lang," sabi ko. Umiling siya. "Sandali lang, maliligo muna ako at magbibihis." Sabi niya bago dali-daling pumasok ng isang pinto. Naiwan ako sa gitna, napapakurap-kurap at hindi alam bigla ang gagawin. "Ma'am, merienda po." Alok ng isang lalaki maya-maya. Tiningnan ko ang banana cue na inaalok niya. May juice din doon. Natakam ako pero nakakahiya, baka sakto lang sa kanila iyon. "Hindi na po." "Bigay po ito ni Cholo, pinabili niya para sa'yo." Talaga? Tinanggap ko ang banana cue at masayang kinain iyon. Ininom ko rin ang juice. Saktong tapos na akong kumain nang lumabas si Cholo. "Thank you sa pagkain," sabi ko agad at napadighay pa. He chuckled. "Mabuti at nagustuhan mo. Kumakain ka ba ng ganun sa Maynila?" "Oo naman no, favorite ko yun." Mayabang na sabi ko. Ngumisi siya. "Bakit ka nga pala nag-abala pang pumunta rito? Dapat pinatawag mo na lang ako kung may kailangan ka." Bored na kasi ako sa bahay eh. Wala pa si Grandpa. Nasa planta raw at mamaya pa uuwi. "Maboboard ka lang din dito." "Hindi gusto kitang panoorin habang nag-aayos." "Sigurado ka?" Curious din ako kung paano ba. Maybe you can teach me? "Madudumihan ka lang, Anera." Come on, I want to have fun. "Dalhin na lang kita sa plaza. Mas okay doon kaysa dito." Ayoko doon. Maiinggit lang ako sa mga naghahalikan at nagde-date. Sabay nguso ko. Tumitig siya sa akin ng seryoso. Natakot pa ako na baka nagagalit na siya at pauwiin na ako pero bumuntong hininga siya kalaunan. "Sige na nga. Pero huwag kang makulit Marami kaming customer ngayon." Ngumiti ako at tumango. Sa huli, pinanood ko nga siyang nagtrabaho. Nung una ay sumilip-silip lang ako sa likod niya at pinapanood ang kanyang ginagawa hanggang sa hindi ko na napigilan ang mga tanong ko. "Anong sira niyan?" "May malfunction sa ignition system." "Paano maaayos?" In-explain niya kung paano pero wala naman akong nagets. Nagkunwari na lang akong nakuha ko habang tumatango-tango. He smirked at me pagkatapos ay pinagpatuloy na ang ginagawa. Isang motor pa ang inayos niya hanggang sa dumating ang isang sasakyan. Iniwan lang ng may-ari sa talyer niya. "Ano naman ang sira niyan?" Tanong ko ulit. Sinagot niya ako habang inaabot ang isang tool. Mabilis ko iyong kinuha at binigay sa kanya. Nagkatinginan kami at malatu pa akong ngumiti. He chuckled. "Madudumihan ka." "Ayos lang, pwede naman ako maghugas. May lababo naman kayo dito, di ba?" Umiling siya at nagpigil ng ngiti. "Meron, pero hindi matatanggal ng simpleng tubig ang mantsa sa damit mo." Napatingin ako sa damit ko. May mantsa na nga roon. Hindi ko alam kung kailan at saan ko iyon nakuha. "Oh no!" Sambit ko. Binitiwan niya ang mga tools na hawak pagkuwan ay hinila ako patungo sa gripo. Siya na ang naghugas mismo ng mga kamay ko. Namula ang aking pisngi at anumang pigil ko, nagwala din ang mga paru-paro sa aking tiyan. "Umuwi ka na." Sabi niya dahilan para mapanguso ako.
Bumuntong hininga siya. Ilang oras ka nang tumatambay dito? Kailangan mo nang magpahinga. Hindi ka ba nagsisiesta? Hindi naman ako inaantok. Dahilan ko. Ngumisa siya. Kasi interesado ka sa mga ginagawa ko dito? Oh, let me rephrase it. Interesado ka sa akin? Ha? Tumawa siya. Magagalit ang lolo mo. Bakit naman siya magagalit? Hindi naman kita gusto. Tanggi ko. Kung ganon, umuwi ka na. Bago pa mag-alala ang lolo mo sa'yo. Mukhang hindi ka pa naman nagpaalam. Umirap ako. Sige na, Enera. Ihahatid na kita. Ihahatid mo ako? Oo, magbibihis lang ako at pawisan na naman ako. Mabango ka pa rin naman. Bulong ko. Anong sinabi mo? Tanong niya at binalingan ako. Wala, sabi ko, ang baho mo na nga. Shoo, magbihis ka na. Humalakhak siya. Dito ka lang, Enera, ha? Huwag kang makikipag-usap sa iba. Bakit naman? Kasi ako lang dapat. Sabay kindat ni Cholo bago tumalikod at nag-jog papasok sa looban. Uminit ang pisngi ko at halos gusto ko nang magpalamon sa sahig noong mga oras na iyon. Hinatid nga ako pauwi ni Cholo noong araw na iyon. Kinagabihan, kasabay namin siyang kumain ni Grandpa ng dinner. Balita ko, pumunta ka raw sa talyer ni Cholo January. Tanong ni Grandpa. Tumikhim ako. Yes, Grandpa. Super na bored ako dito eh. I don't know where you were. Nasa planta ako, iha. Yes, but I don't know where the planta is. Kaya sa talyer nila ako ni Cholo. I had fun watching him fix motorcycles and cars, Grandpa. Kung pwede, pupunta ulit ako roon. Nakanyising sabi ko. Nabilaukan si Cholo sa narinig. Mabilis siyang dinulugan ng isang maid na halata sa hitsurang may gusto kay Cholo kaya hindi ko mapigilan ang titigan nito ng matalim. Kaya lang nang sulyapan ko si Cholo, nakita kong nakatingin siya sa akin. Nahuli niya ako. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Nagpapanik, uminom ako ng tubig at nagkunwaring walang masamang ginawa. Nang tingnan ko ulit si Cholo, nakangisi na siya sa akin ng mapang-asar. Iha, wala namang kawili-wili sa pag-aayos ng mga sasakyan at motorsiklo. Sabi ni Grandpa. Ang mabuti pa'y samahan mo na lang kami sa planta bukas. Kasama si Cholo? Sabay sulyap ko sa binata. Ngumisi ito habang namumungay ang mga matang nakatingin sa akin. Sumikdo ang kaba sa aking puso at dali-daling nag-iwas ng tingin. Oo, kasama ko si Cholo. Sagot ni Grandpa. Okay. Mahinang sabi ko para hindi halatang dahil kay Cholo ay sasama ako. Isang mabilis na sulyap pa ang iginawad ko kay Cholo bago ako uminom ng tubig. Kinabukasan, maaga pa lang ay nasa planta na kami. Pinakilala ako ni Grandpa sa lahat ng tauhan. Napakaganda ng apo mo, Don Carlos. Siya ba'y may nobyo na? Aba kung walay ipakikilala ko ang apo ko. Gwapo rin yon at matalino. Wika noong isa na pinakamatandang nagtatrabaho sa planta. Tumawa lang si Grandpa. Namula naman ang pisngi ko. Mang Tomas, hindi ba't may asawa na ang apo ninyong si Tommy? Malakas na sabi ni Cholo. Single si Fernando, Cholo. Nako, hindi sila bagay ni Enera, Mang Tomas. Maldita ito at maarte. Anong maarte? Hindi ah. Angal ko. Binalingan niya ako ng masamang tingin. Animoy sinasabihang manahimik ako. Napatikom ang bibig ko at napakurap-kurap sa gulat at pagtataka. Anong problema ng lalaking ito? Laking-malaking syudad kasi kaya ganon. Natatawang sabi ni Grandpa. Napasimangot na lamang ako. Habang abala si Grandpa sa pakikipag-usap sa isang tauhan ay naglakad-lakad ako para magmasid-masid. Kaya lang hindi ko napansing may platform pala sa sunod kong tatapakan. Kaya natapilok ako. Siguradong sigurado na akong babagsak ako sa sahig ngunit may brasong pumulupot sa aking bewang. Napalingon ako at nakita si Cholo. Ayos ka lang? Tanong niya. Bumilis ang tibok ng puso ko. Nataranta ako kaya tinulak ko siya. Kaso napalakas ang tulak ko kaya na out of balance ulit ako. Pero bago ako lumanding sa sahig, nahila ko ang collar ng damit niya kaya kasama ko siyang bumagsak sa sahig. Bigla kong naramdaman ang isang malambot na bagay na dumikit sa labi ko.
Nang dumilat, laking gulat ko nang makitang mga labi pala iyon ni Cholo. Kapwa na milog ang mga mata namin. Kung hindi pa namin narinig ang boses ni Grandpa na tinatawag ako mula sa malayo, hindi niya pa itutulak ang sarili paalis sa ibabaw ko. Dali-dali din akong bumangon. Nang makatayo na kami pareho, nagkatinginan kami. Pagkatapos ay parehong nagtalikuran sa hiya at pagkailang. Seryoso? Aksidente lang pero nag-kiss kami. Nandito lang pala kayong dalawa. Anong ginagawa niyo rito? Tanong ni Grandpa. Wala, Grandpa. Nagtingin-tingin lang ako. Hindi ba, Cholo? Oo. Sabay dila nito sa pang-ibabang labi. Napatitig tuloy ako doon at nag-init ang pisngi. Bueno, umuwi na tayo at ako'y medyo mapapagod na. Cholo? Yes, sir. Nako, Grandpa, kaunti pa lang ang nilalakad natin, napagod ka na. Baka mamaya kailanganin mo na ng wheelchair, ha? Ikaw talaga, January. Ang laki kaya nitong planta. Masahiin ninyo ni Cholo ang likod ko mamaya. Nakangisi si Cholo ng sulyapan ko. Nagpanggap na lang akong dinaanan lang siya ng mata ko at sumunod na kay Grandpa. Sa sumunod na araw, nagpa siya akong manatili muna sa bahay dahil hindi ko kayang harapin si Cholo sa nangyari. Aksidente lang iyon pero may kung anong kiliti akong nadarama tuwing naaalala ko. At ayokong mahalata niya ako kaya hindi ko tinanggap ang alok ni Grandpa na muli akong sumama sa kanila sa planta. Gabi noong pati sa dinner ay nagpahatid na lamang ako. Hindi ko rin sila sinabayan. Nagdahilan na lang akong busy sa work. Nauuhaw na ako. Bulong ko. Hindi ko namalayan ang oras. 1:00 na pala pero gising pa ako at abala pa sa pagtipa sa laptop. Tumayo ako at lumabas ng kwarto. Ngunit nagsisi din agad. Venera. Cholo, ba't gising ka pa? Hindi ako makatulog. Aniya. Tumango ako at nag-iwas ng tingin. Lumipat ang tingin ko sa hagdan para umamba ng bumaba pero bigla siyang nagsalita ulit. Bakit hindi ka sumabay sa amin ng dinner? May sakit ka ba? Tanong niya at sinalat ang noo ko. Bumilis ang pintig ng aking puso. Naramdaman ko ang pagdaloy ng kuryente mula sa kanyang kamay papunta sa aking balat. Umatras ako at umiling-iling. Wala akong sakit. May ginawa lang ako kaya hindi ako nakasabay. We, hindi kaya iniiwasan mo ako? Ha? Bakit naman kita iiwasan? Nagkibit balikat siya. Ewan ko. Siguro dahil naiilang ka sa aksidente nating halikan. Nanlaki ang mga mata ko sa mapangahas niyang pagbanggit sa nangyari. Paano niya nagagawang banggitin iyon ng ganon-ganon kakalmado? Hindi. Baka naman. Huwag mong sabihing first kiss mo yon. Hindi, no. Kung ganon, bakit mo ko iniiwasan? Hindi nga kita iniiwasan. Talaga? Hindi nga. Eh di samahan mo ako bukas kung totoo ang sinasabi mo. Samahan? Saan? Nawala yung necklace na bigay sa akin ng mama ko. Kailangan ko makita iyon agad. Samahan mo akong hanapin iyon. Sabi niya pagkuwan ay ngumisi. Okay. Tanging sabi ko na lang. Kinabukasan maaga akong gumayak para sa pag-alis namin ni Cholo. Nagsuot ako ng pink na bestida at nag-heels. Para lang mangiyak-ngiyak na tingnan ang lugar na pinuntahan namin ni Cholo. Anong ginagawa natin dito sa dump site? Tanong ko habang nandidiring ginagala ang tingin sa gabundok ng mga basura sa aming harapan. Hahanapin ang kwintas ni mama. Nakalimutan mo na? Alam kong hahanapin ang kwintas ng mama mo, pero hindi mo sinabing dito. Eh siguradong naitapon na iyon kung saan dito sa basurahan. At malamang, nandito na iyon ngayon. Cholo, are you expecting na mahahanap natin iyon dito? It's a small thing. At ang laki ng lugar na ito na punong-puno ng basura. Imposibleng mahanap natin yun, no? So, ayaw mo na? Hindi ako sumagot. Umiling siya at nagsimula ng maghanap. Nagkamot naman ako ng pisngi sa frustration. Gusto ko siyang tulungan, of course. Mukha kasing importante talaga eh. To the point na dito na siya pumunta. Kaya lang laking mayaman ako at never pa akong humawak ng basura. Tapos ngayon, eto, hahawak ako ng sandamakmak na basura ng ibang tao?
Habang pinapanood si Cholo na mangalkal ng basura, hindi ko rin siya natiis. Nagsimula na rin akong mangalkal. Medyo nandidire at sapilitan pa. Nakita ko ang pagguhit ng ngisi sa kanyang labi habang pinagmamasdan ako. Inabot yata kami ng takip silim. Hindi talaga namin nahanap. Siyempre, sa dami ba naman ng mga basura dito? I told you, hindi natin yun mahahanap dito. Bumaho lang tayo eh. Ayos lang. At least nakasama kitang gawin to. Lumapit siya sa akin at dahil hindi ko inaasahan iyon ay napaatras ako. Ayun, na out of balance na naman ako. Ngunit bago pa ako matumba sa mga basura, nasalon niya ako. Oh my God! Shocked na wika ko. Tumawa lang siya at inayos ako ng tayo. Muntik na yun! Sabi ko pa. Bakit ka kasi umatras? Bakit ka kasi lumapit? Tatanggalin ko to. Sabay kuha niya ng plastic na nakadikit pala sa buhok ko. Napakurap-kurap ako at napangiwi. First time ko to. Mamasura. Alam ko. Ngisi niya. Kaya nga dito ko napili dahil alam kong marami ka nang na-experience sa mundo. Pero sa pamamasura, siguradong hindi pa. What do you mean dito mo napili? Takang tanong ko. Imbes sumagot ay ngumisi siya. Enera, pwede bang i-date kita? Nanlaki ang mga mata ko. Ano raw? Teka lang. Nabingi yata ako. Anong sabi mo? Kung pwede sanang mag-date tayong dalawa. Seryosong sabi niya habang may bahagyang ngiti. Nalaglag ang pangako this time. Date daw. Niyayaya niya akong mag-date. Bakit? Gusto niya din ba ako? Wait, baka naman assuming na ako. Tanungin ko muna. Date? Bakit magde-date? Tanong ko. Bakit ba yayayain ng isang lalaki ang isang babaeng mag-date? Siyempre, dahil gusto kita. Napasinghap ako. Diyos ko Lord, seryoso ba ito? Gusto mo ako? Oo. Natulala ako sa kanya, hindi ko bigla alam ang gagawin. Ni sa panaginip, hindi ko naisip na magugustuhan niya ako. I mean, he's flirting pero naisip kong laro lang iyon at hindi seryoso. Wait, hindi kaya laro lang din ito? Cholo, kung trip mo lang ito, sinasabi ko sa'yo, isusumbong kita kay Grandpa. Banta ko. Sabi ko na nga ba sasabihin mo yan? Hindi ito trip, Enera. Unang kita ko pa lang sa'yo, na-attract agad ako sa'yo. Hindi kita papansinin kung hindi kita type. Natahimik ako habang nakatitig sa kanya. Bakas ang pagiging seryoso sa kanyang mukha. Unti-unti na akong naniniwala, pero anong nagustuhan niya sa akin? Ano? Pwede ba tayong mag-date? Ngisi niya. Ang tapang mo rin ano? Hindi dapat nahihiya kang alukin ng date ang babaeng gusto mo. Di ako torpeng lalaki, Enera. Kapag gusto ko, gusto ko. Wait, wag mong sabihin ako yung babaeng tinutukoy mo? Na inaalam mo pa kung gusto mo ba talaga? Bingo. Ikaw nga. Napamaang ako. Paano mo nalamang gusto mo na nga talaga ako? Naramdaman ko lang. Gusto kong i-date ka. Hawakan ng kamay mo. Halikan ka. Hindi ako kontento na apo ka lang ni Don Carlos at hindi girlfriend ko. Gusto kitang maging girlfriend. Sinserong saad niya. Halikan daw? Oh my gosh, pakiramdam ko pulang-pula na ang mukha ko sa sobrang init nito. Gusto kong mahimatay pero hindi pwede. Ano? Hindi mo ako sinasagot? Sasagutin agad kita? Hindi ba pwedeng manligaw ka muna? Gulantang kong sabi. Humalakhak siya. Ang ibig kong sabihin, sagutin kung pwede ba tayong mag-date. At oo, manliligaw ako kung iyon ang gusto mo. Ramdam na ramdam ko talaga ang sincerity niya. Para natuloy akong mababaliw. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Oo na. Sabi ko. Oo na? Girlfriend na kita o... Litong tanong niya. Namula ako lalo. Pumapayag na akong lumabas tayong dalawa. Talaga? Nagliwanag ang mga matang paniniguro niya. Tumango ako. Oo, pero... Sasabihin ba natin kay Grandpa ito? O alam na ba niya? Nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha.
Hindi ko alam pero bahagyang dumilim iyon. Napakunot tuloy ang noo ko. Hindi niyo pa alam. Tsaka na natin sabihin kapag tayo na. Para in case hindi siya pumayag, wala na siyang magagawa. Hindi ba? Ha? Bakit naman hindi siya papayag? Kilala ka naman nun, di ba? Kaya nga kilala niya ako. Nagsalubong lalo ang kilay ko. Gusto ko pa sanang magtanong pero niyaya niya na rin akong umuwi kalaunan. Impit ang tiling nahiga ako sa aking kama. Tumulala ako sa kisame. Hindi ako makapaniwala. Lalabas kami ni Cholo. Hindi ako makapaniwalang gusto niya ako. Oo nga't maganda ako at mayaman. Pero sa hitsura ni Cholo, parang hindi siya bumabase sa yaman at ganda. Kaya para sa akin, isang himala pa rin ang nangyari. Ang swerte ko. Bulong ko. Enera, dito! Kaway ni Cholo sa akin. Ngayon ang unang date naming dalawa. Nagpasya kaming magkita sa malapit na plaza sa bahay. Uminit ang pisngi ko nang makita kung gaano siya kagwapo sa suot na white t-shirt at pantalon. Hi! Ngiting-ngiting bati ko. You look stunning as ever. Bulong niya. Titig na titig sa akin. Bolero? Natawa ako at hinampas siya sa braso. Ngumisi siya. Let's go? Saan tayo pupunta? Manonood tayo ng movie sa town mall. O ano bang gusto mo? Pasensya ka na. Wala talaga akong alam sa pakikipag-date. Ikaw pa lang ang unang babaeng niyaya ko. Ha? Imposible. Totoo, Enera. Paano mga ex-girlfriend mo? Wala akong ex. He licked his lower lip. Puro ako fuck buddies. Girlfriend, wala pa. Ikaw pa lang. Ang gusto kong seryosohin. Napamaang ako. Bakit ako? Dahil ikaw yan. Namula ang pisngi ko. Galing mo sa mga ganyan na. Ganyan mo ba nakukuha ang mga naging babae mo? Ngumisi siya. Gumagana ba? Huwag kang mag-alala. Ikaw nang huli. Sisiguraduhin ko. Huli? So gagawin mo akong fuck buddy? Sumimangot ako. Hindi ako papayag, Cholo. Conservative ako. Kung wala kang balak na pakasalan ako kalaunan, hindi ako papagalaw sa'yo. Hindi kita gagalawin hanggat hindi tayo kasal. Muli akong nagulat. Seryoso ba tong lalaking to? Ngayon lang ako nakatagpo ng tulad niya. Ayoko mang maniwala, naniniwala talaga ako sa bawat salitang binibitawan niya. Sa town mall nga kami nagtungo at nanood ng movie. Pagkatapos ay kumain kami sa isang simpleng restaurant. Siya lahat sumagot ng gastos. Ayaw niyang ilabas ko ang kahit piso sa wallet ko. Pero Cholo, ako ang nagiya ng date, kaya ako dapat ang gumastos. Katwiran niya. Nagtaas ako ng kilay. So, kung ako man ang magyaya, papayag ka ng ako ang sumalo ng gastos? Napakurap-kurap siya. Yayayain mo ko ng date, Enera? Uminit ang pisngi ko. Ewan ko. Pero bakit hindi? Bakit? Gusto mo rin ako? Kasi niyayaya lang naman ng isang tao ng isang date kung gusto niya ito. Uy, hindi ah. May ibang nantitrip lang. So, pagtitripan mo lang ako? Ha? Anong sinasabi mo? Hindi no. So, gusto mo ako? He smirked. Namimilog ang mga matang tumitig sa akin. Pakiramdam ko, bigla akong naipit. Kapag sinabi kong hindi ko siya gusto, magsisinungaling ako at malulungkot siya. Kapag sinabi ko namang oo, nakakahiya. Ano, Enera? Gusto mo ako o hindi? Taas kilay at may multo ng ngiting tanong niya. Pumikit ako ng mariin. Pwede pass muna? Humagalpak siya ng tawa. Just kidding. Ayaw kong sagutin mo ako dahil pinipressure kita. Sagutin mo ako kapag sigurado kang gusto mo na rin ako. Tumitig ako sa kanya. Ngumiti naman siya at kinuha ang kamay ko habang hagkan ang likod ng aking palad. Noong mga oras na iyon, gusto ko na siyang sagutin pero ayaw kong magpadalos-dalos. Kaya pinalipas ko muna ang ilan pang date namin. Eto, gusto mo nito? Tanong ni Cholo habang nasa tiyanggehan kami. Ngumuso ako. Mas gusto ko itong pink. Si pink girl ka pala eh. Asar niya. Sumimangot ako at tinampal siya. Mapangasar to. Humalakhak siya.
Pagkatapos sa Tianggehan ay naglakad-lakad kami sa tabing dagat. Nang magkabungguan ang mga kamay namin, pareho kaming napatingin sa isa't isa at sabay ding nag-iwas ng tingin. Pero napasinghap ako nang hindi pa nagtagal, kusa niya nang kinuha ang kamay ko upang ipagsalikop ang aming mga kamay. Gulat akong napatingin sa kanya. Ngumisi naman siya sa akin. Alam mo, never kong naisip na magseseryoso ako sa isang babae. Sabi niya at tumingin sa harapan ko. Samantalang ako, nakaglue pa rin ang mata sa mga kamay namin. Ang gaspang ng kamay niya, pero ang init. Ang liit naman ng kamay ko. Nag-angat ako ng tingin sa kanya ulit. Nakangiti na siya habang nakatingin sa malayo. Pero noong nakilala kita, alam ko agad, dapat na akong magseryoso. Kasi once in a blue moon lang ako makakakilala ng babaeng tulad mo. Napangiti ako. Hindi halatang patay na patay ka sa akin, ah. Biro ko. Hindi ba? Dapat oo. Sabi ni Cholo, namimilog ang mga mata. Pagkuhan ay pareho kaming nagtawanan. Cholo, tawag ko pagkaraan ng ilang sandali. Tumigil ako sa paglakad at hinarap siya. Magkahawak pa rin ang aming mga kamay. Sinasagot na kita. Sambit ko. Nabitawan niya ang kamay ko sa gulat. Anong sabi mo? Sabi ko, sinasagot na kita. Ayaw mo ba? Gusto. Of course. Seryoso ba? Di nga. Natatawa at parang ayaw pang maniwalang sabi niya, pero bakas ang tuwa sa mukha. Oo nga. Di girlfriend na kita? Tumango ako. Oo, malamang. Sinasagot nga kita di ba? Napatili ako nang bigla niya akong kargahin at iikot-ikot sa sobrang tuwa. Cholo, matutumba tayo! Tatawa-tawa kong saway. Pagbaba niya sa akin, bigla niya naman akong sinunggaban ng halik. Nanlaki ang mga mata ko sa gulat, pero hindi ko siya tinulak. Hinayaan ko siyang halikan ako ng masuyo at maingat hanggang sa unti-unting bumigat ang talukap ng aking mga mata. Pumikit ako at humalik din pabalik. Hindi ko alam kung gaano kami katagal naghalikan, pero nang lumayo siya'y kapwa namin habol ang hininga na animoy tumakbo ng napakalayo. Sinapon niya ang mukha ko at pinagdikit ang aming noo. I love you, Inera. Nagulat ako. Mahal mo na ako? Tumango siya at hinawakan ang kamay ko. Pinapangako ko, aalagaan, iingatan at mamahalin kita ng mabuti. Ngumiti ako at niyakap siya. Mula noon ay mas lumalim ang aming samahan. Mas dumalas ang paglabas namin pero sa harap ni Grandpa ay formal kami at maingat. Hindi ko nga alam kung bakit parang tinatago naming dalawa ang relasyon namin sa kanya. Si Cholo kasi nagiging seryoso at distant sa akin tuwing nariyan si Grandpa. Gusto ko mang tanungin, lagi kong nakakalimutan. Ilang weeks na ang lumipas mula nang sagutin ko si Cholo. So far, sobrang smooth at ayos ng relationship namin. Siya na yata ang pinaka-sweet na lalaking nakilala ko at pinaka-pilyo rin. Paano ang hilig-hilig humalik. Tulad ngayon, nasa loob kami ng sasakyan niya at naghahalikan. Natapik ko ang kanyang balikat dahil bumaba ang halik niya sa leeg ko. Tumigil siya at nakangiti akong hinarap. Date tayo mamaya. I've been busy doing errands. Tagal na nung huli nating labas. Saan naman? Kahit saan. Kahit saan mo gusto. Pwede ring sa kabilang bayan naman tayo. Balita ko, may magandang park doon. Tumango ako at ngumiti. Sige. Ngumiti din si Cholo at marahang hinaplos ang pisngi ko. Nagkatinginan kami at parehong nagngitian ng matamis. I love you. Random na sabi nito. I love you too. Natatawang sagot ko. Gusto ko to. Tayong dalawa lang sa tahimik na lugar. I feel at peace. Bakit? May problema ka ba? Concerned kong tanong. Umiling siya at ngumiti. Wala. Hinila niya ako at niyakap ako ng mahigpit. Sana ganito na lang habang buhay. Ang sarap sa feeling. Kasama kita. Nandito ka sa mga bisig ko. Pwede naman habang buhay tayong ganito Kapag pinakasalan mo ko. Hamon ko.
Kumalas siya ng yakap. Handa ka magpakasal sa akin? Bakit hindi? Tinitigan niya ako ng seryoso. Pagkuwan ay nakapikit niyang pinagdikit ang aming mga noo. Gusto rin kitang pakasalan. Pero hindi pa pwede ngayon. Bawi ko. Tsaka na, kapag matagal na tayo, baka kasi magsisi ka sa akin. He smirked. Hindi ako magsisisi. Kilala ko na ang buong pagkatao mo. Your bad habits, insecurities, and flawed personality. Paano kung magbago ako? Mamahalin pa rin kita. Pipiliin pa rin kita. Kahit anong mangyari, pipiliin kita. Pumungay ang mga mata ko. Grabe. Ano kaya ang nagawa ko noong nakaraang buhay para biyayaan ako ng tulad ni Cholo? Sa totoo lang, wala naman talaga sa plano ko ang mag-boyfriend habang nandito ako sa probinsya. Ang gusto ko lang ay makapagbakasyon at makasama saglit si Grandpa. But then, Cholo came in the picture. Siya yung pinaka-unexpected but also the best thing na nangyari. Susunduin kita rito for our date mamaya, okay? Gagawin ko lang saglit ang inutos ni Don Carlos. Ani Cholo nang makababa na ako ng sasakyan. Okay, I love you. I love you too. He gave me a peck at pagkatapos ay humarurot na ang sasakyan paalis. Pumasok naman ako ng bahay para lang salubungin ni Gon. Seryoso ang mukha nito. Pinatatawag ka po ni Don Carlos sa kanyang opisina. Bakit daw? Takang tanong ko pero nagkibit-balikat lang siya. Nagtungo ako sa opisina ni Grandpa at pagkapasok ko pa lang at pagkakita sa kanya, masama na ang pakiramdam ko. Pinatawag niyo raw ako, Grandpa? May nakalimutan ka bang sabihin kaninang umaga? Maupo ka, January. Seryoso at malamig nitong sabi. What is it ba? Is it about my overstaying here? I don't care if you live here forever. Pero mukhang wala ka na talagang balak na umalis. Tumawa ako. I have my life in Manila. Bakit hindi ako aalis? I don't know. You tell me, Iha. Balita ko ay may pinagkakaabalahan ka nitong mga nakaraang araw. Kayo ni Cholo. Sa pag-mention ng pangalan ni Cholo ay nanlamig na ako. Alam ko namang malalaman at malalaman ni Grandpa ang tungkol sa amin. Pero hindi ako nakapaghanda ngayon. We're dating. Amin ko. Bumuntong hininga si Grandpa at hinubad ang suot na salamin. January, hindi pwede. Hiwalayan mo siya. What? Bakit hindi pwede? Kumunot ang noo ko kay Grandpa. Hindi ba sinabi sa'yo ni Cholo? Ang alin? Cholo is actually an heir of the largest sugarcane mill here in our province. Mula siya sa isang mayamang angkan. What? Gulantang kong bulalas sa gulat at pagkalito. Hindi ba tauhan mo siya, Grandpa? Inuutosan mo siya at sumusunod siya sa'yo. Paanong naging tagapagmana siya ng isang sugar mill? At mula sa mayamang angkan? You've got to be kidding me. Nag-apply siya para sa experience, Iha. What about his auto repair shop? Kanino talaga iyon? Sa kanya. It's his hobby, I think. Nalaglag ang pangako. Hindi ko alam kung maniniwala ako pero hindi naman sinungaling si Grandpa. Hindi niya sinabi ang mga ito sa'yo, January. Umiling ako. Then he's not serious with you. Kung totoong iniibig ka ng lalaking iyon, magpapakatotoo siya sa'yo at sasabihin ang totoo. Bakit niya inilihim? Napahawak ako sa noo habang nanlalamig. Hindi. Siguradong may dahilan si Cholo kung bakit hindi niya agad sinabi. Maaaring balak niya nang sabihin pero naunahan lang siya ni Grandpa. Hiwalayan mo siya, January. Nakatakda na siya kay Elise. Naningkit ang mga mata ko. Sino naman itong si Elise? She's from a wealthy family too. May-ari ng pinakamalaking hardware dito sa ating bayan. Although hindi pa opisyal na sinasabi, bali-balitang siya nga ang ipakakasal kay Cholo pagdating ng panahon. Ako ang magiging asawa ni Cholo! Pagalit na putol ko. Hindi ko basta-basta isasuko ang nobyo ko, Grandpa. Unless he would personally ask me to stay away and let him go, I will not move even a bit for that, Elise. O kung sino pa mang babaeng magtatangkang agawin siya sa akin. January! Hindi makapaniwalang sambit ni Grandpa. Siguro hindi inaasahang ganito ang magiging reaksyon ko. Girlfriend ako ni Cholo at boyfriend ko siya. I love him. Ipaglalaban ko siya, Grandpa.
Seryoso at matapang na sabi ko. Hindi na nakapagsalita pa si Grandpa. Gulat na gulat siya. Kaya naman minabuti kong doon na tapusin ang usapan namin at lumabas na ako ng kwarto. Naligo ako at nagbihis para sa pagkikita namin ni Cholo. Ngunit pagbaba ko pa lang ng living room, natigilan na ako nang makita ang isang babaeng naghihintay doon. "Excuse me? Sino ka?" Tanong ko. Lumingon sa akin ang payat ngunit maputi at magandang babae. Ngumiti ito. "Hi, sorry. Wala kasing sumasagot kaya pumasok na ako. Si Cholo?" "Wala si Cholo dito. Umalis saglit. Sino ka ba?" Takang tanong ko. Bago ka siguro. Ako si Elise." Si Elise. Nanlaki ang mga mata ko. Sinong mag-aakalang makikilala ko siya agad? "Wala pala si Cholo." Mahinang sabi niya at bumagsak ang balikat. Pinasadahan ko siya ng tingin. Payat siya ngunit may kurba ang katawan. Malaporselana ang kulay ng balat. Samantalang ako may pagkadilaw ang kaputian. Di hamak na mas matangkad ako sa kanya. Ano kayang balak niyang sabihin kay Cholo? "Pabalik na rin iyon," sabi ko habang sinusuri pa rin siya ng tingin. Sumulyap siya sa akin at tipid ng ngumiti. "Bago ka ba rito? Ngayon lang kita nakita." "Bakit? Madalas ka rito?" Tanong ko. "Minsan." "Apo ako ni Don Carlos." Sabi ko. Nanlaki ang mga mata niya. "Talaga? Nako, sorry. Hindi ko alam. Hi." Ngumiti ako. "Ako si January. Girlfriend ako ni Cholo." Mas lalong nanlaki ang mga mata niya. "Girlfriend?" "Oo. Ano ba yung pakay mo at ako nang magsasabi?" Tungkol kasi ito sa kasal namin." Sabay yuko niya. Parang nahihiyang sabihin iyon. Nanatili akong nakangiti. "Sorry, pero hindi ko ibibigay si Cholo sa'yo." Nag-angat siya ng tingin at nakita ko ang gulat doon. At ano yun? Parang pagkamangha? Enera, Boses ni Cholo ang nakapagpalingon sa akin sa may pinto. Agad siyang lumapit sa amin. Ang tingin ay mariin kay Elise. anong ginagawa mo rito, Elise? Malamig na tanong ni Cholo. Tungkol sana sa kasal natin." Walang kasal na magaganap sa pagitan natin, Elise. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo yan? May girlfriend na ako. Hindi ko gusto ang balak na iyon ng mga magulang natin. "Pero gusto mo ba ang boyfriend ko, Elise?" Diretsahan kong tanong. Nilingon ako ni Cholo. Mabilis niyang pinulupot ang kanyang braso sa aking bewang at alam kong iniisip niyang nagsiselos ako pero hindi. Hindi ko alam kung bakit hindi ako makaramdam ng selos sa kanila ni Elise. Nagsiselos naman ako sa ibang mga babaeng kumakausap sa kanya. Pero kay Elise, hindi. "Gusto..." Mahinang sagot ni Elise habang nakayuko. "Akala ko kasi nagbibiro lang siya na may girlfriend na siya kaya pumunta ako rito. I'm sorry, January. Wala naman akong balak ipilit ang kasal. Nirerespeto ko ang desisyon ni Cholo at kung iniisip mong balak kong sirain ang relasyon ninyo, nagkakamali ka. Dedistansya na ako ngayon. May respeto ako sa iyo bilang kapwa babae." "Good, Elise. Dahil wala akong planong ipaubaya si Cholo sa iyo. Makalaban ko man ang mga magulang niya." Titig na titig sa akin si Cholo habang sinasabi ko iyon. Gumuhit ang matamis ng ngiti sa kanyang labi pagkuwan ay hinalikan ako sa sentido. Walang pakialam kahit nasa harapan namin ang babaeng nag-confess pa lang ng nararamdaman sa kanya. Parang wala siyang pakialam doon at ako lang talaga ang nakikita niya. "Good luck kung ganon, January. Susubukan kong kausapin ng mga magulang ko at magulang ni Cholo na wag na ituloy ang gusto nilang kasal." "Salamat, Elise." Umalis din si Elise kalaunan. Pag-alis niya ay nakahalukip-kip kong hinarap si Cholo na pangiti-ngiti na parang tanga. "May gana ka pang ngumiti. Hindi mo sinabi sa akin ng totoo. Kay grandpa ko pa nalaman." Totoo na, Lynn. "Na mayaman ka pala. Tagapagmana ng isang sugar mill." Nagkamot ng ulo si Cholo. Akala ko alam mo. "Hindi ko alam, Cholo. Anong malay ko? Bisita lang ako rito. Ang akala ko ay simpleng tauhan ka lang ni grandpa." Tumawa si Cholo. Simple lang naman talaga ako. "Simple ah." Humalakhak na si Cholo this time. Tapos niyakap ako. Does it matter ba? Mayaman o mahirap, mahal mo ako, di ba? O
Plus points ba ngayong nalaman mong mayaman ako? Mas gusto ko yung mahirap ka. Di ka mayabang eh. Ngayon, parang ang yabang mo na sa paningin ko. Tagapagmana. Wow. Tagapagmana ka rin naman ng kumpanya ng grandpa mo ah. Anyway, pag-uusapan na lang ba natin maghapon ng tungkol dito? May pangako pa tayong date ah. Ngumuso ako. Paano yan? Gusto ni grandpa na maghiwalay tayo. Sinabi niya sa'yo yun? Biglang seryosong tanong ni Cholo. Tumango naman ako. Niyakap niya ako. Papayag ka ba? Siyempre hindi. Good. Ako rin, Enera. Hindi rin ako papayag, kaya kakausapin ko ang lolo mo. Paano kung hindi pa rin siya pumayag kahit nakausap mo na? Hindi ko alam. Bahala na. Basta ayaw kong malayo sa'yo. Mahal na mahal kita. Sabay sapo niya sa aking mukha. Tumingkayad ako at hinalikan siya ng isang beses. Mahal din kita. Sa ngayon, mag-date muna tayo. Saan mo gusto? Parang gusto kong kumain ng Japanese food ngayon. Alright, let's go to the Japanese restaurant then. Naging masaya ako buong araw sa date namin ni Cholo to the point na pansamantala kong nakalimutan ang problema. Hinatid niya ako kinagabihan at late akong nagising noong sumunod na umaga. Kumakain ako ng brunch mag-isa nang dumating si Cholo. Yumuko ang mga maids na nag-a-attend sa akin at iniwan kami. Kumusta? Nakausap mo na si Grandpa? Nakangiting tanong ko. Unti-unti nga lamang napawi ang aking ngiti nang matanto ang seryoso niyang ekspresyon. Kinabahan agad ako. Nakausap niya na si Grandpa? At hindi ba naging maayos ang usapan? Cholo? Tawag ko. Bumuntong hininga si Cholo at lumapit sa akin. Hinawakan niya ng marahan ang aking mga kamay. Titig na titig naman ako nang may pag-aalala sa kanya. Cholo, anong nangyari? Pinapakaba mo naman ako eh. Hindi na ba nagpumilit si Grandpa? Pumayag na ba siya sa wakas? Anong sinabi mo sa kanya? Sunod-sunod na tanong ko. Enera. Tawag niya. Ano? Kung sakali bang yayayain kitang makipagtanan. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi niya pa man natatapos ang sinasabi. Cholo! Papayag ka ba? Nalaglag ang pangako. Hindi ako nakapagsalita. Mapupungay naman ang mga mata niyang nakatingin sa akin. Nababaliw na ba siya? Tanan? Pumikit si Cholo. I'm sorry. Alam kong pangit na ideya yon. Kalimutan mo na lang. Bakit? Ano bang nangyari? Hindi pa rin pumayag si Grandpa? Umiling siya. Hindi pa rin. Tingin niya, tuloy ang kasal ko kay Elise. I already told my parents I won't marry the woman. Ayaw din nila akong pakinggan. Natahimik ako. Enera, love, kalimutan mo na lang ang sinabi ko. Payag ako, Cholo. Wika ko, may determinasyon sa boses. Sigurado ka? Tumango ako at ngumiti. I've never been this serious with my life. Kung ito lang talaga ang natitirang solusyon para makasama kita, gagawin ko. Hindi ka natatakot? I have you. Bakit ako matatakot? Mas nakakatakot kung hindi kita makakasama, Cholo. Oh, damn it. I love it so much. Sabay kabig niya payakap sa akin. Niyakap ko siya pabalik. Ma'am, pinatatawag po kayo ng Don Carlos sa study. Anang isang kasambahay. Umirap ako dahil siguradong tungkol na naman iyon sa relasyon ko kay Cholo. Ano po? Matamlay kong tanong kay Grandpa. Hiwalay na ba kayo ni Cholo? Seryosong tanong niya. Mula nung nalaman niya ang relasyon namin, hindi niya na pinatuloy si Cholo sa bahay. Buti na lang may apartment si Cholo sa may bayan, kaya doon muna siya tumutuloy. Grandpa, kahit lumuha pa kayo ng dugo, hindi ko hihiwalayan si Cholo. Mahal ko siya. Matamlay kong sagot, pagod na sa usaping ito. Isa pa, hindi nga raw pakakasalan ni Cholo ang Elise na yun. Even Elise backed out already. So what are you still making a fuss about? Ayaw mo ba talaga kay Cholo? Anong ayaw mo sa kanya? He's been your right hand for years. Kilala mo na siya, hindi ba? Oo, kilala ko siya. At iyon din ang dahilan kung bakit ayaw ko sa kanya para sa iyo. Maaasahan ko siya sa trabaho at malaki ang tiwala ko sa kanya. Pero kung magkakaroon kayo ng relasyon at saktan ka niya, masisira ang tiwala ko. Ayokong mangyari yun.
Kaya hanggat maaari, pipigilan ko kayo. Too late, Grandpa. Masyado na akong hulog para mapigilan pa. In short, ayaw niyong maipit pagdating ng panahon. Huwag kang mag-alala, Grandpa. I'll make sure na things will work out between us. Sabi ko. Hindi mo masasabi iyan, Iha. Maaaring mahal ka niya ngayon, pero paano kung magbago ka at hindi na ikaw ang babaeng minahal niya? Feelings change. Bahagya akong natakot sa banta ni Grandpa, pero tinatagan ko ang loob ko. Hindi ako pwedeng magpasindak ngayon. Then I'll make him fall in love with my other versions too. Taas noo kong sabi. Mangha akong tiningnan ni Grandpa. Isa ka ngang Ravida, pero hindi pa rin ako pumapayag. Then I have no choice. Anong ibig mong sabihin? Hindi ako sumagot. Tumalikod na lang. January! Tawag niya ngunit hindi na ako lumingon at nagtuloy-tuloy na palabas ng study. Kailan tayo aalis? Tanong ko kay Cholo nang magkita kami kinahapunan. Hawak at pinaglalaroan niya ang kamay ko. Pinagmasdan ko iyon bago muling nag-angat ng tingin sa kanya. Saan tayo pupunta? Tanong niya. Natawa ako. Malay ko sa'yo, ikaw nagyayang magtanan. Nagkamot siya ng ulo. Wag na lang kaya. Parang mas lalo tayong hindi matatanggap ng Don Carlos kapag tatakas tayo. Ano na lang pala? Hindi nakasagot si Cholo. See, wala ka nga ring maisip eh. Kung mananatili tayo rito, Cholo, pipilitin lang tayo ni Grandpa na maghiwalay tayo. Worst, gagawa pa siya ng paraan. Mas ayos na siguro na umalis tayo. Saan tayo pupunta? I don't know, maybe in Manila? Doon tayo kay Mama. Ipapakilala kita sa kanya. I'm sure magugustuhan ka nun. Hindi umimik si Cholo at tumitig lang sa akin. Para bang nag-iisip siya. Sa huli, tumango siya. Alright, but we'll come back here. Ha? Bakit? Hindi pwedeng hindi kayo ayos ng lolo mo dahil sa akin, Inera. Ayoko nun. Pupunta tayo ng Maynila para makapag-isip ako ng paraan kung paano mapapayag ang Don Carlos. Cholo, pumungay ang mga mata ko. Babalik tayo, okay? Tumango ako. Kinahapunan ay nag-empake na nga ako. Mamayang gabi ang alis namin ni Cholo. Gusto ko sana magpaalam kay Grandpa pero hindi na pagtatana ng tawag doon kung magpapaalam ako, hindi ba? Dala mo na lahat? Tanong ni Cholo nang magkita na kami. Oo. Hinalikan niya ako sa labi bago ipinasok ang aking mga gamit sa compartment. Kabado pa ako. Tulog na ang lahat ng mga tao sa bahay nang lumabas ako. Pero pakiramdam ko, malalaman pa rin nila na aalis ako ngayon. Tara na, Cholo. Nagmamadaling sabi ko. Humalakhak si Cholo. Chill na chill lang. Calm down, love. Baka may lumabas at mahuli tayo. Pumasok ako sa passenger seat at siya naman sa driver's seat. Nag-sign of the cross muna siya bago niya pinaandar ang makina. Madilim sa daan at walang ibang sasakyan kundi sa amin dahil mag-aalas 12 na ng hating gabi. Nakakatakot, Cholo. Kabadong sabi ko. Hinawakan niya ang kamay ko at hinalikan ang likod ng palad. I'm here. Magpapakasal ba tayo pagdating ng Maynila? Yes. Seryosong sagot niya. Napalunok ako. Somehow, nakaramdam ako ng excitement. Iniisip ko pa lang na magiging mag-asawa na kami. Kinikilig na ako. Pero hindi kaya masyado pang maaga? Walang maagang maaga sa akin, Inera. Bakit? Gusto mo bang mag-back out? Sabihin mo lang. Papayag ka kung magbaback out ako? Hindi. Humagalpak ako. Hindi pala eh. Ngumisi siya at nilingon ako. Kinuha niyang muli ang kamay ko at hinagkan ang likod ng aking palad. I can't wait to marry you. Me too. Sagot ko. Ngunit ganoon na lamang ang panlalaki ng aking mga mata. Nang pagtingin ko sa harap ay may kasalubong na kaming truck. Cholo! Sigaw ko ngunit huli na ang lahat. Napapikit ako nang naramdaman ang impact ng pagkakabangga namin. Pagkatapos ng ilang segundo, naramdaman ko ang pagtigil ng lahat. Narinig ko ang pag-iyak ni Cholo. Enera, wake up, love. Bulong niya. Dahan-dahan akong dumilat kahit hirap na hirap ako. Ang sakit-sakit ng buong katawan ko. Enera. Nakita ko si Cholo, duguan.
Umiiyak habang nakatingin sa akin. Namumutla din siya. Cholo, bulong ko habang nawalan ng ulirat. Nagising na lang ako sa loob ng ospital. Paano ko nalaman? Hindi ako tanga. Joke! January! January anak! Ha? Boses ni mama yun ah. Dahan-dahan akong dumilat. Nakita ko nga si mama sa aking harapan. Magkahalong relief at pag-aalala ang nabasa ko sa mata niya. Mama? Anak, gising ka na? Obvious ba? Umiyak si mama at niyakap ako. Diyos ko, takot na takot ako, January. Akala ko mawawala ka na sa amin. Napakurap-kurap ako. Ang sakit ng katawan ko. Anong nangyari? Naaksidente kayo ni Cholo, anak. Nanlaki ang mga mata ko at nagpalingalinga. Nasaan siya? Wala siya rito. Nasaan? Hindi sumagot si mama. Doon pumasok si Grandpa sa kwarto na seryoso ang mukha. Pinuno ko ng hangin ang dibdib ko. Handa na sa maaaring gawin niya. Baka sampalin niya ako dahil sa tangka naming pagtatana ni Cholo. Ngunit nakapikit na ako paglapit niya. Wala akong naramdamang hapdi sa pisngi. Bagkos ay naramdaman ko ang mainit niyang yakap. Apo ko, Grandpa, I'm glad you're okay. You've been in coma for 3 months. 3 months? Napasinghap ako. Ganon katagal? Nasaan si Cholo kung ganon? Is he okay? Please tell me. He's okay, anak. Mas malala ang naging tama mo kaya ka na coma. Samantalang nakarecover agad ang lalaking iyon. Nasa Ilocos siya ngayon ang alam ko. Ilocos? Bakit? Never mind. Tell him that I'm awake now. Naghintay ako sa pagdating ni Cholo noong araw na iyon. Pero hindi siya dumating. Mama, nasabi mo na ba talaga kay Cholo na gising na ako? Kasi kung oo, magkukumahog na yung puntahan ako. Sabi ko, oo anak, tingnan mo. Tinext nga ni Mama ang number ni Cholo pero walang reply. Naghintay ako ulit sa sumunod na araw. At sa sumunod pa, at sa sumunod pa. Pero wala talagang nagpapakitang Cholo. Hanggang sa lumipas ang 1 buwan. Nakauwi na ako sa bahay ni Grandpa. Tsaka siya dumating. Nabasag ko ang pinggang hawak nang makita ko siyang nakatayo sa aking harapan. Bumuhos agad ang luha sa mata ko at tumakbo para dambahin siya ng yakap. Cholo! I missed you. Bakit ngayon ka lang? Umiiyak na tanong ko. Pumikit ako habang yakap siya, pero nang di ko maramdaman ang yakap niya pabalik, unti-unti akong umatras. Doon ko nakita ang lamig sa mga mata niya. Cholo? Let's break up. Malamig na aniya. Parang tumigil ang mundo ko. Ha? Mag-break na tayo. Ulit niya sa mas malinaw na boses. Natulala ako. Naririnig mo ba ako, January? January? Hindi na Enera? Cholo, hindi ko maintindihan. Ang tagal nating hindi nagkita. 1 buwan. Ngayon ka lang bumisita. I was in coma. Tapos ganito? Bumuntong hininga siya. I'm sorry. Pero ayoko na. Bakit? Dahil na-coma ako? Nawala lang ako, hindi mo na agad ako mahal? Sigaw ko at pinagsusuntok ang dibdib niya. Oo, kaya maghiwalay na tayo. Tumigil ako at tiningala siya. Tinitigan ko siya para tingnan kung seryoso ba siya pero nag-iwas lang siya ng tingin. Utos ba to ni Grandpa? Sarili ko tong desisyon, January. Enera! Enera ang tawag mo sa akin! Umigting ang panga niya at hindi sumagot. Cholo! Nagsusumamong tawag ko. Tama na. Napahama ka na dahil sa relasyon natin. Hindi mo ba naisip na baka gante ito ng Diyos dahil sinubukan nating magtanan? Tumaas ang boses niya dahilan upang mapaigtad ako. So yun talaga ang totoong rason? Kaya mo ako hihiwalayan ngayon? Pumikit siya ng mariin at tumalikod. Papayag lang ako maghiwalay tayo kung sasabihin mong hindi mo na ako mahal. Sabi ko. Enera, huwag mo kong pahirapan. Nadurog ang puso ko. So, pinahihirapan na kita ngayon? Di yan ang ibig kong sabihin. Hinalikan ko siya bago niya pa matapos ang sinasabi.
Umungol siya sa pagtutol at sinubukang itulak ako, ngunit diniinan ko lang lalo ang sarili ko sa kanya. Pinulupot ko ang aking braso sa kanyang batok. Venera, I love you so much, Cholo. Hindi ko kakayanin kung mawawala ka sa akin. Bulong ko sa gitna ng halikan namin. Di ko rin kaya, pero ayoko mapahamak ka. Sagot niya. Humigpit ang yakap ko sa kanya. Di ko na nabilang kung ilang minuto kaming naghalikan basta kapwa namin habol ang hininga ng tumigil. Don't leave me, please. Pag-iyak ko. Kita ko ang sakit sa mga mata niya habang nakatingin sa akin. His eyes were bloodshot na tila ba napakasakit sa kanyang makitang umiiyak ako. Mamamatay ako kung wala ka. Bulong ko. You won't. Tatalon ako sa tulay. Banta ko. Nanlaki ang mga mata niya. Venera, Hindi ako nagbibiro. Pumikit siya ng mariin. Nang dumilat ay kinabig ako payakap sa kanya. Isang mahigpit na yakap. God, I missed you so much. Bulong niya. I was worried to death. Binabangungot ako gabi-gabi tuwing naaalala ko ang itsura mo nung naaksidente tayo. Natatakot akong baka hindi talaga tayo para sa isa't isa. Kaya gusto ko nang itigil to. Kaya mo? Nawala ako? Tanong ko at kumalas sa yakap. Umiling siya at pumikit. Hindi ko rin kaya. Then don't leave me. Magkasama nating haharapin ang hinaharap, Cholo. Ano man ang mangyari, dapat magkasama tayo. Venera, Mangako ka. Bumuntong hininga si Cholo. I promise. Tumulo ang luha ko at napangiti. Muli niya akong niyakap. I'm sorry. I'm sorry for making you cry today. Kinasal kami ni Cholo 6 months after that. Surprisingly, kahit hindi pa rin kami tanggap ni Grandpa, ay dumalo siya sa kasal. basta ingatan mo ang apo ko at huwag na huwag mo siyang sasaktan. Kung hindi, kukunin ko talaga siya sa'yo at hindi ko na siya hahayaang makita mo pang muli. Banta ni Grandpa. Masasaktan ko siya, Don Carlos, pero sa ibang paraan. Mapaglarong sabi ni Cholo. Nanlaki ang mga mata ni Grandpa. Walang iya ka! Umilag si Cholo bago pa siya matamaan ng basto ni Grandpa. Humagalpak naman ako sa pagtawa. January! Tawag ni Dad at niyakap ako. Congratulations, anak! Cholo, ingatan mo ang anak ko. Yes, sir. It's Papa now, iho. Ngumiti si Cholo. Okay pa. Matamis akong napangiti. Noong honeymoon namin ni Cholo ay nagtungo kaming Madrid. Kabado pa ako nung first night namin, pero everything turned out great. Hingal na hingal akong bumagsak sa hubad niyang katawan pagkatapos ng aming pagniniig. Ang galing mo, Cholo. Ilang babae ba ang pinagpraktisan mo, ha? Matalim ang tinging tanong ko sa kanya. He chuckled. Next month, may laman na to. Aniya habang hinahaplos ang tiyan ko. Natawa ako. Paano mo nasabi? Sinagad ko, baby. Nilahat ko. Humagalpak ako. Sira. Gusto ko na magkaanak. Anong gender gusto mo kung sakali? Baby girl siguro? Ikaw? Kahit ano, basta kamukha mo. Tumawa siya at niyakap ako. You'll be a great mother. I'm sure of it. Ikaw din. Magiging mabuti ka ring ama. At asawa. Dagdag niya. Ngumiti ako at hinaplos ang mukha niya. Hindi pa rin ako makapaniwalang dahil lang sa isang summer sa probinsya ni Grandpa ay makikilala ko ang lalaking mamahalin ko ng lubos. Gusto ko sanang hilingin na sana mas maaga pa kaming nagkakilala pero alam ko, God always makes the perfect timing. I love you, Cholo. Marahang sambit ko. I love you too. Sabay siil niya ng halik sa akin at muli akong pinatungan. Wakas.